At so ayun guys, welcome ulit sa ating channel at nandito tayo ngayon sa ginawa nating taniman ng ating kalabasa at mapapansin nyo sobrang lalaki ng ating kalabasa at makikita nyo pala sa dahon so sobrang lalapad at ang dark ng kanyang kulay. So ngayon magta-transplant ulit tayo nitong isa nating dating tanim kasi anong nangyari, mahina yung una nating napagtanim ng lupa. Kaya kinuha ko siya doon, then pinarecover ko muna dito sa paso, tsaka natin ilipat dito. At ngayon babahagi natin sa inyo yung idea sa organic way na hindi tayo gumamit ng anumang chemical, ng mga fertilizer at wala rin po tayong mga compost o vermicast na ginamit po dito. At ito po yung kalimitang ginagamit ko sa akin pong mga tanim po dito sa ating gulayan. So ayan, papakita natin, kung makikita nyo muna, yan po kalapad yung dahon. So igakwento natin paano nga ba natin na-achieve ito. At ngayon guys, ibabahagi natin sa inyo kung bakit naging ganito kataba yung ating tanim na kalabasa sa organikang pagpaparaan. At ang isa pa dito guys, na share, hindi pa po ako gumagamit dito ng ating swamp fertilizer na organic na pinaghalo-halong mga dahon na sariwa para makuha yung nutrients. So ayan, so makikita nyo sobrang gigreen ng kanyang dahon, so talagang healthy na healthy masyado yung ating kalabasa. So ngayon guys, ikikwento natin paano natin po siya nakuha ng ganyang kataba. Ito po ay nag-effort lamang po tayo sa ginawang block. Actually makikita nyo po yung kulay ng lupa, hindi po katabaan yung lupa dito sa amin. So yung lupa po na to kaya po naging mataba, yun na po yung traditional na ginagawa ng ating mga farmers kahit simula pa noon. So ang ginawa ko po dyan ay naghukay po ako ng lupa. Actually ano to siya, banayad, pero ngayon nakita nyo nakabukol na. So yan, hinukay ko po yan na malalim, tapos tinambak ko po siya, dinurog. Then after ko pong madurog ay kaya po maraming kahoy, nag-ipon po ako ng mga maraming kahoy kasi naglinis pa ako ng palibot. Ayan, so lahat po ng sanga ng kahoy ipinatong ko po dito at yun po yung pinatuyo. Then after matuyo po nun ay sinindihan ko po yun. So naging abo po yung lahat. At ngayon after po nun, hinalo ko siya para nagmix po yung abo. Then yung mga uling na talagang mayayaman po yun sa mga nutrients na kailangan po nating halaman. Ang rason kung bakit nagiging ganun guys yung ating lupa kapag dinadaan po natin sa sunog, na-active niya kasi yung soil pH. So yung lupa kasi kapag natagal ng hindi na pagtaniman o hindi na nagamit, or ito kasi guys, masukal ito dati. So yung hinayaan, ano na po siya, either acidic or alkaline na po yung kanyang status po na inyong lupa na pagtataniman. Ngayon po kung magdadirect po kayo ng tanim, kahit po sabihin na hinukay nyo po yan, kinultiban nyo po na maganda, hindi na po yan siya ganun kataba. So yun po yung way na para maibalik po natin yung sustansya ng lupa. Magsunog po tayo at magiging active po yung kanyang soil pH. Mapapansin nyo yan guys, kaya kung nasa bukid kayo, karamihan sa mga nag-uulingan, after makapag-uling doon sa area nila, yung mismong pinag-ulingan nila ay tatanan nila yon at makikita nyo sobrang tataba ng mga tanim. Ngayon guys, yung nangyari po dati, kasi nung una hindi ko po siya ginawa, so nagtanim po ako dito ng kalabasa, kaya ito po yung nangyari. Mapapansin nyo may maliit po sa gitna. Actually guys, yung dalawa po na yan, mas matanda pa po ito, kaedad po yan ito. So tinanim ko po siya doong part, kaso nga lang iniwasan ko din kasi isa rin sa naging observation natin guys, na yung dahon ng mangyom, ayan po yung acacia mangyom sa English, ay hindi po talaga maganda. Kasi actually po yung pinagtaniman po natin doon ay pinagsunugan ko rin po, pero anong nangyari, siguro 5 tanim ko na po doon yung humina siya din hanggang sa namatay. So yung dalawa po na ito, doon po ito galing at hinukay ko po yun at nilipat ko po siya dito. So lumayo po ako doon at dito po ako nagtanim. Kaya kung mapapansin nyo, maliit po yung dahon niya, pero ganyan po kasi siya nung nilipat ko. At nung nilipat ko po siya, ganito po yung kulay niya, medyo may pagka pusyaw yung kanyang green. Ngayon po ay lumalabas na rin po siya ng dark green na dahon. So hindi magtatagal ay gagaya na rin po siya dyan. So ito po guys, yung ideya po na ito ay traditional na pong ginagamit. At ang kinaganda po dito, kung kayo magsisimula sa pagtatanim, ito yung pinaka the best way na una nyo mong gawin. So mayroong mga nagsasabi na hindi daw siya maganda kasi mapapatay niya yung mga beneficial microbes. So totoo naman yun guys, na
ang ginagawa po natin ay nakakapatay po siya ng beneficial microbes. Pero kung yun lang yung tanging paraan para ma-active natin yung soil pH, ay yun po yung gagawin natin. Tsaka yung mga beneficial microbes guys, ang dali niya naman pong ibalik. So yung mga swamp fertilizer po natin na ginagamit tulad po sa akin, so kapag nilagay po natin dito, yun po yung magsisilbing beneficial microbes din. Mabilis naman po silang dumami, kaya mababalik po natin kaagad. Ang kinaganda pa doon, pag nagsunog po tayo na napapatay niya po yung mga insect and then yung mga non-beneficial microbes. So ayun guys, maglilipat tayo nito ngayon. And wala naman pong masama kung susubukan ninyo. Pero ako guys, sa lahat po ng method, kapag bago po tayo magtatanim, pinaka sinasuggest ko po nang gawin nyo po yung ganung sistema. Na i-cultivate nyo muna yung lupa, hukay-hukayin nyo, then tabunan nyo ng maraming puno, dahon ng mga laya, and then sunugin po ninyo. Yung abo po, i-mix nyo na yan after masunog, then haluin nyo po yan. Actually dito sa bilang banda meron po din tayong alugbate. So ito po yung alugbate natin. So yung alugbate na ito guys ay nilipat ko rin galing doon. So dahil hindi siya naging maganda doon at payat po yung lupa doon, so dito po ako nagtanim. At yung lupa na yun guys, pinagsunugan din po natin yan. So ayun, I hope nakatulong. At thank you so much. At paalala lang guys, kahit po sa mga paso, mas maganda rin po yung pinagsunugan din before po tayo magtanim. At lalo na po kung nag-a-apply po tayo ng molasses, ng swamp fertilizer.